MVP contenders sino-sino, Brooke Van Sickle at Gemma Galanza, agawan sa spotlight. Pons at Davison humahabol pa rin. Baldo target maging starting next game. CCS on top, who can bring them down? Meron pa kayang team ang makaka-dethrone sa Creamline? Pero bago yan ka Heartstrong, please do not forget to subscribe and click the notification bell para update ka sa ating mga video. Matapos ang week 1 ng labanan ng club teams ay may mga umangat nga kaagad at nagpakitang gilas para maiangat ang standings ng kanilang team. Sino-sino nga ba ang umangat na mga players na maaaring makapasok as MVP contenders this conference? Unahin na natin ang powerful hitter at Darna ng PVL na si Gemma Galanza. The way she move, the way she celebrate the points is very commendable. Kung saan ay mataas nga ang efficiency nito in terms of attacking. She proved that she will not hold back and give it all in the name of volleyball. Unang laban pa lang nga ito sa Petrogas Angels ay nagbigay na kaagad ito ng pahiwatig na she will not give mercy sa kahit sinong makakaharap niya. She may gain only 13 points pero napakataas ng efficiency nito kaya hirap na hirap nga ang Angels na kapain ang galawan nito. Maliban nga kay Gemma Galanza ay malaking banta nga sa MVP Awards ang isa sa napakaangas kong gumalaw at pumapantay sa level ni Galanza na si Van Sickle. Siya nga ang naging go-to player ngayon ng Petrogas Angels at tanging nagiging wow factor para sa Angels upang mabuhayan sila sa kanilang laro. Ngunit isa rin yan ang naging dahilan sa kanilang pagkatalo. Overused na nga si Van Sickle, dahilan bakit nababantayan ng CCS during their game. Subalit kahit na sabihin natin na bantay sarado na ng Creamline ay gumawa pa rin ito ng 20 points mark para sa Petrogas Angels at nagbigay ng patunay na kayang-kaya nitong lampasan ang antas na level ni Galanza sa volleyball. Ngunit kung akala ninyo na silang dalawa lang ang naghahabulan as MVP contenders, aba isama nyo na riyan sina Pons at Davison na nag-shine rin sa kanilang mga laro. Kahit hindi babad nga si Pons sa laro nito dahil nagiging kapalitan nito si Alyssa Valdez ay kumamada pa rin ito ng 10 points, 3 point behind kay Galanza. What more kung siya ang ibinaba ni Coach Sherwin ay paniguradong iinit pa ang ulo ng Petrogas Angels. Her IQ gives more confusion sa mga kalaban kung saan ito dadalhin ang bola. Yet this is the reasons kung bakit isa si Pons sa kinakatakutan ng lahat na magiging kalaban. Maliban kay Pons ay hindi rin nagpapatalo ang half Canadian Pinay na si Davison. Kung power nga ang pag-uusapan ay hindi nga mawawala rito si Davison. The reason kung bakit buhay ang dugo ng PLDT dahil nga sa kanya na nagbibigay ng moral at tapang sa koponan. These 4 women ang MVP contenders natin sa week 1 this conference. Ngunit hindi naman papatalo si Alyssa Valdez in terms of playing time. Pinatunayan nga ni Valdez na she is capable pa rin talaga na maging starter ng koponan as she delivers sport points kahit subs pa lang ito. Di pa babad si Baldo this time kaya't we can expect more na mas marami pang playing time ang makukuha nito sa susunod na laban. She was 100% healed kaya't maganda ang mga bench players ng Creamline sa ngayon na pwedeng hugutin pag kinakailangan ng serbisyo para sa koponan. Sa ngayon, Creamline is on top, gaining 1 win and 0 loss. Sinong team kaya ang makakatalo pa sa Creamline at makadethrone sa kanilang magandang performance throughout the conference? Yan ang iiwan kong katanungan sa inyo mga ka-Heartstrong. Hanggang dito na lang, comment your thoughts below. Please do not forget to subscribe and click the notification bell para update ka sa ating mga video.